nestled in the southernmost region of the Philippines. But despite its natural beauty, the people here face numerous health challenges due to their isolated location and limited access to medical services. Ano man? Dok, dari dok ay. Di hata magsarang sukul na kami sa Assalamualaikum, magsarang sukul kami ang mga syulan, kano nakakari, pasalan, wayroon doktor magpagkakariwang bukong mga syulan. Dinhi ang mga tao, adunay mga panahon nga adunay sila yung mga balatian, nga dugay na nilang ginadaladala, pero wala sila tsansa nga moadto sa doktor. Usa sa mga rason nga mahadlok sila moadtong doktor kay tungod kulang sila sa edukasyon. Kay dili nila masabtan kung unsa ang ginapang istorya sa doktor, mo na isa sa ilang ginakahadlukan. Nakaruan na yung mga syulan nakakari, mga doktor bang bukon sila dwayroon magpagkakari sa kanabagsaran sukul kami rin nga pag-school si mga bata ding naman ha bata sampay pamaas sula din kuan din nagpabuntol ha mga kabataan nagpa-school even sila nagdam mga marib doktor. Sarang sukul kan yung kataan, yari kamu, dil umat kamu. Daghang salamat sa inyong tanan nga nianhin mo diri aron sa
tabang kanamo naghatag og mga tambal. Gambay lang tayo. Alugay na sil mga kira-kira na mga putag 8 tahon. Magsukol ako kanila sinamo na nila buko na taykod ko kaya ko kalawaan. Lago pagsukulan ko tod kanila. Salamat. Kabuanan na kami tambal, kondisyon na barangay. Nagpasalamat po daw siya kasi nakatanggap na siya ng mga tambal, tapos na okay na siya, tapos yung may sakit kasi siya sa ulo tsaka dito. Tapos ito yung anak niya, may katul-katul. So, awo na din mga nanapod sa mga tambal. So, nagpasalamat kay siya dako sa team, sa medical team. God bless. Nagpasalamat mi sa mga tao nga nag-abi-abi ka na mo o sila nagatabang sa mua sa pagpahiluna sa mga kaugalingon din hingdapita. Pagsukol, atik ka na Dr. B, tulitawi-tawi. Salamat siya nga naanay mga doktor nanganhin, nangabot, kay matambalan na po sila kung sa ilahang gipang balatian. Among my patient, all of them are memorable to me because they are very kanang submissive bitaw in every illness na sinishare nila, and they are also very receptive, and they are very kind as well to accept whatever the teachings, and they are parang sila hunger for teaching sa mga learnings na matutunan nila. So yung mga badyaw, sila yung mga tribo dito. Kung sa bundok, parang mga tiboli. So yung mga badyaw, sila yung sa mga dagat. So ang pamumuhay ng mga badyaw, yung pangingisda at yung mga kukumber. So yun yung hanap buhay nila. Dahil wala sa kanila yung future, kaya nagpasalamat kami na may mga sulads na missionary dito na tumutulong, at yung mga medical mission kasi hindi nila alam, mahiya sila at matakot kasi hindi na-educate. Kami, ang Compassion Team, nagpasalamat kami sa pribilehiyo nga gihatag sa mua para mag-work together sa single professional sa Iligan SDA Church. Aduna kami upat ka mga doctors nga naguban niining medical mission o ang mga serbisyo nga among ginatanyag sa mga tao diri dapita sa tawi-tawi. Ang libre nga konsulta, libre na mga tambal, ug usab libre nga minor surgery sa pag-remove sa mga minor nga mga cysts sa mga tao, ug libre nga tulog. First of all, coming here to this island was really a challenge and wasn't really prepared to encounter this kind of culture. It was somehow of a struggle for me to, especially in encountering the common diseases, but they really have a common issues here in these places. Each of the community wherein we had the privilege to work for, it has a special need unique to the community. We were given the privilege to address their medical needs. So sa ilaha diri layo kayo ang biyahe, mao gasto sila 1,600 padulong sa Bungaw para lang maoperahan or makapakonsulta sa mga doktor. So ang serbisyo natong gihatag dito, dako na kayong tabang sa ilaha. So natin na coaxis na nagulat og napulo ka tuig para makuha lang ang iyahang mga ang sis na naa sa iyahang lawas. They do this medical mission because they wanted to share the blessings God has bestowed to them. The members of the whole team spend their own money for their fare and for their food allowances. They invested their resources because they wanted.
that all of them will be involved in the Lord's I work. hope that during our stay, we were able to make an impact on their lives and we were able to show them the love of Jesus Christ. Sa tanan-tanan sila nagapasalamat ug makita nato ang ilang kalipay samtang nato gipangkuha ang mga sis or bukol sa ilahang lawas. Kami po nagpasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagtabang sa amo ang pag-ani diri ug hinaot pa na dili lang kani ang katapusan natong pagtinabangay para makaserbisyo sa atong mga katawhan sa bisag asang dapit diri sa Pilipinas. One thing that I admired from the people here, their laughters and their smiles and their hunger for the Lord. It reminds me that even though they're away from the cities, they're away from the malls, no jeepneys, no restaurants, they are still happy, they are contented with what they have. I am convinced that happiness is not from the pleasures of this world, but we can find happiness in Jesus Christ. I am motivated that I will go because Jesus Christ is coming soon. Magpasalamat ako sa atong mga sponsor nga naghimo aning programa diri sa mission trip diri sa Tawi-Tawi nga successful. Pinaagi kanila sa ilang financial support o pinaagi sa ilang mga physical presence sa pag-render sa mga services diri nahimo kaning atong programa diri nga successful. Muna daghan pa ang mga programa nga mahitabo sa unahan. Nanghangyo ako sa atong mga kaigsunan nga mga professionals ug mga single sa pakig-uban kanamo sa pagtabang sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa aton.